Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na't sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Glory, glory, hallelujah. Good evening once again, brothers and sisters. Welcome to our midweek Bible study. Yan. Kamusta mga kapatid? Excited? Of course. Sapagkat yan naman talaga ating inaabangan, yung pagtuturo na makukuha natin sa ating Panginoon na siyang nagiging ating gabay at kalakasan as we go on with our journey here on earth. So, before anything else, mga kapatid, tayo muna ay humingi ng gabay at patnubay sa ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. Diyos amang mapagpala sa lahat, mapagmahal, dakila ang katapatan. Sa gabing ito, lubos po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa muling pagtawag niyo sa amin. Sa muling pagbibigay sa amin ng pagkakataon na makarinig ng iyong magandang balita. Hindi lang magandang balita, kundi mabuting balita. Ama, narito po kami at humingi rin ang paglilinis, Panginoon. Purify our hearts, Lord, that we may worship you. Cleanse our hands that we may praise your name. Pagingdapatin niyo po kami sa pagtanggap ng iyong mga banal na salita. And Lord, we ask for the guidance
of the Holy Spirit to give us the understanding that we need tonight, Father God. At ganun din po ang mga gagamitin mo sa gabing ito mula sa magpapaawit, the praise and worship team, the music ministry. Lord, we ask for your double portion of your anointing. May your name be glorified sa aming pagpupuri. And of course, your anointing too, to be upon sa gagamitin mo na magbibigay ng iyong mabuting balita. Lord, be the one to put every words on his mouth, Father God. Thank you, Father God. Again, we praise you, we thank you, we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Yan. May mga announcement po tayo mga kapatid. East anniversary at 1 Cainta Stadium. Okay. August 29, 2026. And it's a Saturday, brothers and sisters. Ilagay nyo na po yan sa inyong mga kalendaryo, sa inyong mga schedule. Ano, ha? August 29, 2026 at 1 Cainta Stadium. Okay. And blessing of our Bulacan New Worship Center and anniversary. May kasama pala. Kaya it's a big day. Ano ha? It's July 18, 2026. Sabado pa rin po. And coordinate with the worker for the head count. Sabi nyo, brother, pakisabi po sa kila Pastor Simple, dahil si Pastor Simple ang assign po doon, pakisabi kay Pastor Simple na kami ay a-attend. Yan, yun lang. Ganong kasimple. And then, Comfy Family Affair. Yan. It's our 45th anniversary, mga kapatid. Ala, halfway na. Not halfway. Yes, yung Comfy. Yes, 45th anniversary na. Mag-halfway na, no ha? Save the day. Okay. Na ito, mag-ipon na po tayo mga kapatid at medyo maganda ang halaga kasi maganda naman yung lugar na pupuntahan natin. No, mag-e-enjoy talaga tayo, hindi lang sa sightseeing, sa activity. So, mag-ipon-ipon na po tayo. That's October. So, kung paanong ipon ang gagawin nyo, ha? Gawin na natin yun para bago dumating yung eksaktong date, it's either eksakto o sobra na ipon natin at kung medyo kulang, konti na lang idadagdag natin. Ganun lang yun mga kapatid. Ha? Ipon-ipon. Ito po ay sa October 23 to 25. 23, 24, 25. Yan, dalawang araw. Hanggang Sunday po tayo doon mga kapatid. Ayan. Ang tawag dito, it's a Friday. Magsisimula tayo ng Friday, Saturday, at hanggang Sunday. Alam niyo kung saan lugar? At Subic, White Rock Beach Hotel and Water Park. Much improved na po. Galing na tayo doon mga kapatid. Pero ngayon po, it is a much improved place. We will enjoy there sa mga paligid, sa mga view, sing, at saka yung mga activities natin doon. Ano ha? At details to be posted at our FB page, brothers and sisters. Thank you, Lord. And of course, hindi natin makakalimutan ang mga nagse-celebrate ng kanilang special day. July 8, 2026. Happy birthday, kauna-unahan. Ang ating kapatid, Sister Judith Magadia. Happy birthday, kapatid. Sister Leo Mendoza. Brother Job Bukaw. Brother Willie Pingal. Sister Sally Vito, Sister Maris. Sister Maris de Castro, nasa Canada to. Happy birthday. And Sister Flor Manigbas, Sister Kayla, is this Kayla? Kalia Torres, and Sister Samara Junio. Happy birthday, brothers and sisters, and enjoy your day. Brother Bong? Happy birthday
Yes, happy birthday and enjoy your day. Thank you, Lord. Yan. Let's prepare ourselves, brothers and sisters. Gaya ng dati, magtawag tayo ng makakasama nating magpuri sa ating dakilang Diyos Ama sa langit. Hallelujah. Napapalipit yung dila ko. Okay, so tonight, let's welcome the praise and worship team. Hallelujah, hallelujah. What a beautiful day to start praising the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah. Tayo po ngayon ay mag-aaral, aawit at sasamba sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Revelations 19:16 and Revelations 1:8. And all Coffee family proclaim, He is the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and Omega, the beginning and the end, who is, who was, and is to come, Jesus. Hallelujah. Brothers and sisters, what is your holy aspiration? To know Him more, to love Him more, to serve Him more. And let our prayer be in Psalms 19, verse 14. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Let's clap our hands to God. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y umawit ngayon sa ating Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Ang hangad ko'y matupad sa buhay ko, ang layunin ni Kristo sa aking buhay. Nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Ang hangad ko'y matupad sa buhay ko, ang layunin ni Kristo sa aking buhay. Nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, ang buhay ko ngayon binago mong lubos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, ang bagong buhay ko ngayon puno ng pagpapala. Ang hangad ko. Ang hangad ko'y matupad sa buhay ko, ang layunin ni Kristo sa aking buhay. Nililimot ang nakaraan At sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, ang buhay ko ngayon binago mong lubos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, ang bagong buhay ko ngayon puno ng pagpapala. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo, O Panginoon, sa bagong buhay ko ngayon pinagpala mong lubos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, ang buhay ko ngayon binago mong lubos. Luwalhati sa Diyos
sa ginawa ng Diyos sa kanila ay iyong masunurin, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na si Yahweh ay pasalamatan. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila ay iyong masunurin, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na si Yahweh ay pasalamatan. Hallelujah! Itaas ang kamay, oh hallelujah! Awitan siya, oh hallelujah! Luwalhatiin siya, pagkat si Yahweh ay tapat. Lahat ng may buhay, sumigaw na! Oh Yahweh! Lahat ng niligtas, magpuri sa Kanya. Pag-ibig niya'y wagas, hindi kumukupas. Purihin si Yahweh, magpakailan paman. Hallelujah! Taas ang kamay, oh hallelujah! Awitan siya, oh hallelujah! Luwalhatiin siya, pagkat si Yahweh ay tapat. Oh hallelujah! Taas ang kamay, oh hallelujah! Awitan siya, oh hallelujah! Luwalhatiin siya, pagkat si Yahweh ay tapat. Pagkat si Yahweh ay tapat. Pagkat si Yahweh ay tapat. Hallelujah! Hallelujah! Si Yahweh ay tapat magpakailan paman. Hallelujah! Let's continue to worship the Lord. Tandaan natin ang ating buhay ay alay na natin sa Kanya. Kaya patuloy nating gamitin itong ating buhay sa pagsamba at pag-awit sa ating Panginoon. Hallelujah! Panginoong Hesus, Ikaw ay tunay. Tunay ka sa iyong pagmamahal. Oh, hallelujah! Thank you, my Lord. Panginoong Jesus, Ikaw ay tunay. Tunay kang kumalinga at magmahal. Mga dalangin ko'y iyong ibinibigay. Tunay ka, Panginoon. Tunay ka kung magmahal. Panginoong Jesus, Ikaw ay tunay. Tunay kang kumalinga at magmahal. Mga dalangin ko'y iyong ibinibigay. Tunay ka, Panginoon. Tunay ka kung magmahal. Kaya't ang buhay ko'y sa'yo lang naghalaan. Pagkat nabati ang iyong
iyong trono. Kaluwalhati ay namamalas ko sa iyong Pangalan mo'y sasambahin. pangalan mo'y sasambahin, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kaluwalhati ay namamalas ko. O Jesus, Sa iyong sa iyong sa iyong trono. trono. Sasambahin kita. Sa iyong trono. Oh, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lord, thank you, Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory, glory, hallelujah. Salamat Panginoon. Thank you Lord for your sweet, sweet presence tonight. Thank you Father God. Hallelujah. Yan. Thank you Lord. Music ministry, of course, glory to God yan. Amen. And tonight, ayan, para sa second chapter of our series on the book of the Colossians, let us welcome Minister Ray Danganan, my co-minister and patriarch, for tonight's lesson. Let's welcome our brother. Yan. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Una po sa lahat, ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa gabi pong ito, sa opportunity na makapag-aral po tayong lahat at makapag-share po ng mabuting balita para sa ating lahat. Binabati ko pong muli ang lahat po ng mga kapatiran po ngayon, North, East, South, and West. Ayan. Magandang comfy family. Magandang gabi po sa ating lahat. At ngayon po ay ito na po yung pagpapatuloy po ng ating mensahe dito po sa Colossus 2, verse 8 hanggang 10. Hayaan niyo pong basahin ko po muna. Sabi po dito, Colossus 2:8 hanggang 10, mag-ingat kayo upang hindi mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhan at magdarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao. At dahil sa inyo, sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay, sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Ayan. Ito po ang mabuting balita po ng ating Panginoon sa gabi pong ito. Bago po ang lahat, sige po, tayo po ay manalangin po muna, mga kapatid. Muli, Lord, sa gabi pong ito, pangunahan niyo po kami, Panginoon. Ako po na gamitin po ninyo ako, Lord. Wisdom, understanding, at higit sa lahat, Lord, ang kapangyarihan po ng banal na Espiritu Santo na siyang kikilos po para sa akin at magtuturo po kayo, Lord, para sa akin po. Kaya maging buhay po ang message pong ito para sa aming lahat. In Jesus' name, Amen. Ayan, mga kapatid, magandang gabi po muli at napakaganda po ng message po ni Lord para sa atin. At alam ko po, narinig po natin ang message po tungkol, ang salita po ni Lord, itong Colossus 2:8 hanggang 10. So, himay-mayin po natin, mga kapatid, ang tatlong mensahe pong ito.
para sa ating lahat. Kaya nga po, historical background, itong message pong ito po ay sulat ni Pablo, no? Sulat po ni San Pablo para sa iglesia sa Colosas. At hindi lang po yan, hindi si Pablo ang nagtatag ng iglesyang ito. Subalit, may pananagutan din siya rito. Pagkat nagsugo siya ng mga manggagawa mula sa Efeso. Nalaman niya na may mga bulaang guro sa iglesia roon. Itinuturo ng mga ito na kailangan sumamba sa ilang espiritual na kapangyarihan para makilala ng isang tao ang Diyos na magkamit ng lubos na kaligtasan. Itinuturo pa nila na ang mga tuntunin tungkol sa pagkain at iba pang bagay. Sumulat nga si Pablo para salungatin ang mga turong ito sa pamamagitan ng tunay na katuroang Kristiyano. Ito ang buod ng kanyang liham. Si Jesucristo lamang ang makapagbibigay ng lubos na kaligtasan. Ayan po mga kapatid, ano? Kaya nga po sa pamamagitan po ni Kristo, sabi nga po rito nilalang ng Diyos ang sanlibutan. Ang tanging paraan ng kaligtasan ay ang pakikipag-isa kay Kristo. Ayan. Inisa-isa niya po ang kahulugan ng dakilang turong ito para sa mga mananampalataya. So para sa atin din po ito mga kapatid, na tayo pong lahat ay ini-encourage at nire-remind na marahil ay hindi natin namamalayan yung tinatawag po na sound doctrine, ano? Yung tunay na aral, tamang aral, walang matatagpuan lang po natin yan, kundi sa salita po ng ating Panginoon. At dito po, tatlong mahalagang bagay po ang gustong iparating po sa atin ng ating Panginoon po ngayon o message po ni Lord. So doon po sa verse 8, Colossus 2 verse 8, sabi nga po rito, mag-ingat kayo upang hindi mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhang at mandarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. Ayan po yung unang message mga kapatid na nandun po kagad yung warning sa atin, no? Nandun po kagad yung babala. Sabi nga po, mag-ingat. So saan po tayo pinag-iingat mga kapatid sa mensahe pong ito? Kaya nga dun sa English po, beware of evil, no? Kaya sa 1 Thessalonians 5:22, sabi po diyan, layuan ninyo ang lahat ng anyo ng kasamaan. So ibig sabihin, lahat ng anyo ng kasamahan. Ibig sabihin ng layuan, umiwas, lumayo, agad-agad, sabi po, at huwag lumapit. So ngayon po, saan po tayo pinag-iingat? Ayan. Dito po, doon pa lang sa sinabi dyan, yung sinasabing false doctrine. Ayan, ano po? Tayong mga mananampalataya. Ang false doctrine, alam naman po natin yan, ito po yung maling aral or bulaang doktrina. So nakapailalin po dyan sa maling aral o bulaang doktrina, nandyan po yung false teachers. Ayan, false nga po. Bulaan kagad ang pagtuturo po. Kaya nga po sa Hebrews 13 verse 9, sabi po dyan, ang message po, huwag kayong patangay sa mga sari-sari at kakaibang katuruan. Mas mabuti para sa atin ang mapanatag ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga walang pakinabang na mga utos tungkol
sa pagkain. So ayan po yun, mga sinasabi po rito mga kapatid, na tayo'y pinag-iingat o binibigyan ng warning o babala sa ating pamumuhay espiritual po. Na kagad, layuan po kagad natin. Ibig sabihin, ito po yung mga sinasabing umiwas tayo. Ito po yung sinasabing beware of evil, itong false doctrine, false teachers, hearsay. Ano po yung hearsay? Ito po yung maling pananampalataya, mga kapatid. Nandyan din po yung seducers. Ito po yung mga manliligaw. Ayan, no? Hanggat maaari ay ililigaw po tayo bilang mga mananampalataya na. At meron din pong deceivers. Pag sinabing deceivers, ito po yung mga taong mandaraya, manlilinlang, at ubod ng sinungaling. Ayan po. Kaya yung John 10:10, di po ba, napapunta ang kaaway po natin dito para pumatay, magwasak, at manira. Pero nandyan po ang ating Panginoon para bigyan po tayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. So ano pa pong babala o warning para sa atin? Yung human precept. Pag sinabing human precept, ito po yung sinasabing utos ng tao. Ayan. Sabi nga po sa Isaiah 29:13, sabihin naman ni Yahweh, sa salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito, at sa bibig lamang nila ako iginagalang. Subalit inilayo nila sa akin ang kanilang puso, at ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. So, ito rin po mga kapatid, dito rin po tayo binibigyan ng warning, no? Na ito po yung babala para sa atin, na pinag-iingat po tayong lahat. Tapos sa human precept, nandyan din po yung tradition. Tradition of man. Hanggang ngayon naman po, meron naman pong mga tao na nandito pa rin po sa uri ng mga tradisyon. Kaya nga dyan sa Matthew 15, verse 2, sabi po ng salita ng Diyos, sinagot sila ni Jesus, bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos? Dahil sa inyong mga tradisyon. Ayan. Kaya ito po yung babala para sa atin na tayo pinag-iingat lagi ng salita po ni Lord. Tapos yung panglima, ito naman po yung sinasabing worldly wisdom. Pag sinabing worldly wisdom, ito po yung mundong karunungan at karunungan ng sanlibutan. Kaya alam nyo, sabi po ng message ni Lord pagdating sa worldly wisdom, yung 1 Corinthians 3:20, gayon din, batid ng Panginoon na ang iniisip ng marunong ay walang kabuluhan. So para kay Lord, mga kapatid, ang karunungan ng sanlibutang ito at ng mundong ito ay para kay Lord ay sabi nga po walang kabuluhan po lahat. Ano po? Kasi pag ikaw kasi ay meron kang makamundong karunungan, meron kang kaalaman sa mundong ito, nandyan po kasi yung tinatawag na hahantong po tayo sa kapalaluan. Ayun, di po ba? Na kung napapansin natin, marami pong mga tao ngayon na sobrang talino. Kaya minsan yung sobrang talino po na mundong ito humahantong na po sa kapalaluan, pagmamataas. Kaya kay Lord, sabi niya nga, ito po yung kawalan ng kabuluhan ng tao para kay Lord, ang karunungan ng mundo. Kaya nga po ito yung sinasabi, folly of men, kamangmangan ng tao. Opo, kasi humahantong po sa kapalaluan o pagmamataas ang karunungan po ng mundo. Kaya nga sabi diyan sa 1 Corinthians 1:19, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matalino. Ayun. Kaya ito po yung pinag-iingat po tayo mga kapatid. Ito po yung warning sa atin
na bantayan po natin ang lahat po ng ating nakakausap. Tandaan po natin na nandyan po lahat yung babala para sa ikaliligtas po natin bawat mananampalataya. So pangalawa po, dito po sa Colossus 2 verse 9, sabi po dito, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao. Ayun. Kaya ano po ang gustong iparating sa atin po rito ng mensahe po. Kaya nga ito pong talatang ito po yung sinasabing foundational verse po. Foundational verse o pundasyon ng talatang ito. Kasi ito po yung nagsisilbi na pagtatanggol sa lahat po ng uri ng maling pananampalataya, false doctrine, maling pagtuturo, human precept, tradition, worldly wisdom, or other philosophies. Ito po yun. Kaya nga po sinabi rito, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo na kanyang pagiging tao. Ayan. Kaya nga po dito, ito nga po yung pagtatanggol ng message na to para salungatin lahat yung mga babala para sa atin, yung warning po para sa atin. Ito po yung pagsasalungat ng mensahe po ni Paul para sa ating lahat. Kaya nga po dyan, makikita po natin yung sinasabing Jesus Christ, the complete embodiment of God, making Him sufficient for salvation. Ayun. So pagdating po sa kaligtasan, sabi nga po, si Kristo ang ganap na katauhan ng Diyos. Kaya nga po si Kristo ay sapat na, mga kapatid, pagdating po sa kaligtasan ng lahat ng tao. So wala na pong pwedeng i-substitute, mga kapatid, pagdating sa salvation po ng lahat ng tao. Kundi si Kristo Jesus po lamang. Kaya nga, diyan makikita po natin yung total divinity ng ating Panginoong Hesukristo. Tapos makikita din po natin diyan yung humanity of Christ. Kasi sabi po rito, buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo na kanyang pagiging tao. So unahin po natin muna yung sinasabing total divinity ng ating Panginoong Hesukristo. Yung pag sinabing total divinity, ito po yung total Godhead. Yung kabuuan po ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus. Complete divinity, ganap na pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Pag sinabi pong yan, total divinity, all the fullness ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po yung fullness, all the fullness, yung mapuspos tayo. Mahalaga po yan, yung fullness of Christ, na tayo pong lahat ay mapuspos ng kapuspusan ng ating Panginoong Hesukristo bilang mananampalataya. Sa Greek word po ng fullness, ito po yung plesoma. Ito po yung sinasabing ang buong kaganapan o ang buong kabuuan o total divinity ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi diyan, that no divine attributes is missing from Jesus. Si Jesus ay ganap na Diyos at walang kulang ang kanyang pagka-Diyos. Wala pong kulang, mga kapatid. Perfect po ang pagka-Diyos at ganap ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po sabi dyan sa Colossus 1 verse 15, yung total divinity, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Ayan, talagang makikita po natin yung sinasabing
total God o kabuuan ng ating pagka-Diyos. Ano po? Na sabi nga, pag sinabing all the fullness of Christ, na tayong lahat ay sabi nga po dito sa all the fullness of Christ sa John 1:16, mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob, tumanggap tayong lahat ng abot-abot na kagandahang loob. Ito po yun, mga kapatid, yung fullness of Christ. Na kaya nga po itong message nito ay para salungatin. Itong message na to para ipagtanggol, no? Ipagtanggol at ito'y nagsisilbi, no? Para ipagtanggol at salungatin ang lahat ng maling turo, maling pananampalataya, maling doktrina, worldly wisdom, human precept, at tradisyon. Ito po yung gustong iparating dito para sa lahat po sa atin. Na pag sinabing total divinity, yung fullness, yung kapuspusan po ng kanyang kagandahang loob, na ang lahat ng nakipag-isa kay Lord ay tatanggap po tayo ng lahat ng abot-abot na kagandahan po ng kagandahang loob po ng ating Panginoon. At sinabi rin po dyan sa fullness of Christ, all the fullness, sa Ephesians 1:22-23, ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia na siyang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuno sa lahat ng bagay. So, nakita niyo po yung fullness of Christ, yung kapuspusan ng ating Panginoon na siya ang ginawang ulo para sa lahat ng mga mananampalataya, para mapuno po tayo ng kapuspusan sa lahat ng bagay. Kaya nga po itong spiritual fullness po nito, dito po sa Colossus 2:9, di po ba? Yung sapagkat sa Kanya naninirahan ang buong kapuspusan ng Diyos sa anyong katawan. Ayun. Pag sinabing spiritual fullness, ito po yung satisfy the deepest needs po ng bawat mananampalataya. Tinutugunan ang pinakamailalim na pangangailangan po nating lahat. Ano po yung tinutugunan ng ating Panginoong Hesus? Ang lahat po ng pangangailangan natin. Sabi nga po dito, dun sa Psalms 23 verse 5, the overflowing cup. So ano pong gustong iparating po ng overflowing cup? Di ba? Sabi nga po diyan, believers that even in difficult times, God provides abundantly. Kahit na po tayo ay dumadating sa mga matitinding pagsubok, suliranin, humaharap po tayo sa kahinaan, panghihina, takot, pag-aalala, nandyan po yung sinasabing spiritual fullness, yung kapuspusan po na taglay po natin, na nandyan po, nag-overflow pa rin ang kagalakan po ng bawat mananampalataya. Nag-overflow po ang grasya, kagandahang loob po ng Panginoon sa atin. At hindi lang yan, yung spiritual abundance. Natatanggap po natin yan, mga kapatid. Kasi sabi nga po dito kapuspusan niya na pumupuno sa lahat ng bagay para sa atin. At yung pangalawa, sabi po dito, yung fullness of blessing. Alam naman po natin yun, no? Yung masaganang pagpapalang spiritual at pagpapalang financial sa atin, yung Malakay 3:10, di po ba? Yung pagdating po sa pag-iikapo, makikita po natin dyan, yung abundant, yung time God provide abundantly. Alam po natin, kapag tayo po ay nagtatides kay Lord, sabi nga po doon, bubuksan niya ang durungawan ng langit at para ibuhos po sa atin, no? Ang masaganang pagpapala po sa atin. Fullness po yun of blessing. Tapos yung fullness of joy. Sabi nga po John 15, verse 11, sabi po dyan, mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan.
So ito po yun, kahit na tayong lahat ay dumadating sa mga difficult times, pagsubok sa buhay, nandito pa rin po yung sinasabing ang Diyos ay nagpo-provide abundantly. Nag-overflow po ang kagalakan natin at hindi po tayo apektado ng mga pagsubok na hinaharap po natin. Fullness of God, Ephesians 3:19. Naunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi pa kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy mapuspos kayo ng katangian ng Diyos. At ito po ang nais ng Diyos sa atin. Yung maunawaan natin yung pag-ibig ni Lord. Ito nga po yung mapuspos tayo ng pag-ibig ng Diyos. At yung pag-ibig na yan, mga kapatid, yung banal, yung Holy Spirit na yan, ang magugulat ka na hindi kayang abutin ng ating pag-iisip na yung katangian ng pag-ibig ng Diyos ay mapasa atin. Ito po yun. Kaya nga, tinutugunan niya ang pinakamalalim na pangangailangan ng bawat mananampalataya sa oras na dumadating po ang ating pagsubok. Ano pa po? Ito pong fullness of spirit. Sabi po dyan sa Ephesians 5:18, huwag tayong maglalasing, kundi mapuspos tayo ng Espiritu. Ayan, lagi po natin tatandaan na sabi nga, ito rin po yung pag-iingat sa atin. Ano po? Yung kasama po ito, ang paglalasing. Kaya nga sabi po dyan, mapuspos tayo ng banal na Espiritu Santo. Ayan. Tapos yung pang-anim, yung fullness of wisdom. Sa Colossus 1 verse 9, ipaunawa niya sa atin ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Ayun, ano po? Kaya nga po yung Holy Spirit ang siyang magtuturo sa atin, no? Sa lahat po ng mga sinasabi po ng ating Panginoon para sa ating lahat. Kaya yan po ang ating wisdom. Kaya mapuspos po tayo ng banal na Espiritu Santo. Ano pa? Kaya ito po yung spiritual thirst satisfied. Kaya kung tayo man po ay pinanghihinaan, nanlulupaypay, ito po yung makapagbibigay ng satisfy sa ating spiritual na pamumuhay. Kaya nga yung ating pagkauhaw, magugulat ka di po ba? Kapag nandyan lagi ang Word of God, nandyan lagi ang pag-ibig ng Diyos sa atin, nandyan ang Holy Spirit na gumagabay parati sa atin, talagang satisfied po parati ang ating soul. Kaya nga sa John 4:14, ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Ayan po yung Word of God, mga kapatid, na magbibigay sa atin ng satisfied sa oras na tayo ay nauuhaw. Ayan po yung mga kapatid, yung total divinity ng ating Panginoon, all the fullness ng ating Panginoong Jesucristo, yung fullness of Christ, kaya nga po mapuspos tayo para yung tinutugunan niya ang pinakamalalim na pangangailangan natin sa oras na tayo po ay dumadating sa mabibigat na pagsubok. So yung kanyang humanity of Christ, no, yung pagkatao ni Kristo. Kaya nga ito po yung the fullness of God. Sabi diyan, the fullness of God dwell in a bodily form. That Jesus was real, physical human being, His life on earth. Ayan, talagang makikita po natin yung kapunuan ng ating Panginoon Diyos ay nanirahan sa physical na katawan ng ating Panginoong Hesukristo nang siya ay nabubuhay po dito pa po sa mundo. Sa John 1:1, sabi po diyan, sa pasimula pa ay naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Sa John 1:14,
Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. So dito po, makikita po natin mga kapatid, yung pag sinabing nanirahan po sa physical na anyo ang ating Panginoon, sa ating Panginoong Jesucristo, hindi po ito temporary o bumisita lang, kundi permanent po. No? Ang Diyos ay physical na ninirahan sa katawang tao ni Jesucristo. Ayun, hindi po temporary yan mga kapatid. Kaya nga dito makikita natin, affirming the incarnation, pagpapatibay sa pagkakatawang tao po ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa birth niya, dito po sa Luke 2 verse 7, isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot siya sa lampin, ang sanggol na inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala nang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Ayan po yung katibayan, no? Ng pagpapatibay ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po ito po yung pagtatanggol o pagsasalungat. Ito'y nagsisilbi na katotohanan para sa pagbubulaan, para kontrahin, salungatin, o ipagtanggol ang salita ng Diyos sa lahat ng false teaching, false doctrine, human precept, mga kapatid, tradition, and worldly wisdom. Kaya nandyan po yung kanyang pagsilang, katibayan, ang pagkakatawang tao po ng ating Panginoong Hesukristo. Tapos yung death, di ba? Sa Luke 23 verse 46, ano pong sabi diyan? Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu, at pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Ayan po yung katibayan, mga kapatid, pagpapatibay, no? Na nandyan po ang salita ng Diyos at ito po ang katotohanan. Kaya nga po dyan, makikita po natin yung complete in Christ. Kaya nga, Christian are made alive with Christ. Forgives all trespasses and freed from the power of sin. Kaya complete po tayo, mga kapatid. Wala pong kulang ang kaligtasan na tinanggap po natin sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, because of Jesus Christ, fully God dwells in us, believers do not need extra ritual, legalism, or human philosophies to be accepted by God. So wala na pong mga kapatid na pwedeng isubstitute, no? Para tayo po ay maging katanggap-tanggap sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya nga, kinumplete na po ng ating Panginoong Hesukristo nang siya po ay nagkatawang tao at sa physical na anyo ay nandun po lahat ibinigay ng kalikasan ng Diyos kay Kristo sa pagiging tao niya po. Kaya nga nandun po yung total divinity ng ating Panginoon. Kaya nga po dyan sa John 1:16, mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob, tumanggap tayong lahat ng abot-abot na kagandahang loob. Kaya nga, we are complete or filled in Him. Sabi po dyan, because of Christ is fully God, believers need nothing else for salvation or spiritual maturity. So tayo pong lahat, mga kapatid, ito po yung magiging pundasyon po natin. Sa 1 Corinthians 3:11, sapagkat wala ng pundasyon na maaring nailigay na, maliban sa nailagay na, kundi ang ating Panginoong Hesukristo po lamang, mga kapatid. Kaya nga sabi, sufficient authority, no? Sapat ang kanyang power. Sapat ang kanyang kapangyarihan, mga kapatid. Kaya nga, Jesus is the head
over all spiritual powers, head ng lahat ng spiritual na kapangyarihan, making Him the only necessary source of spiritual growth. Sabi po dyan. Kaya nga po dun sa Matthew 28:19, sabi po dyan, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin. Ayan, mga kapatid, ano? Kaya ito po yung lesson sa Colossus 2, verse 9. At ito pong verse 10 naman po ngayon, ang sabi po rito, Colossus 2, verse 10, at dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay. Sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. So ano pong lesson o gustong iparating po sa atin dito? Kaya nga po, doon sa Colossus 2:10, kaya't nalubos ang inyong buhay, sabi po dyan, sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya, na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. So ano pong ibig sabihin, ano pong makikita po natin dito? Ito po yung principalities. Ibig pong sabihin ng principalities, yung kapamahalaan at kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo sa buhay po natin. Diba? Sabi po dyan, Jesus is the head of all. In Ephesians 1:21, mula roon ay mamumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan sa kalangitan, higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa lahat. Ayan. Hindi lang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Ayun, siya po yung kapamahalaan at kapangyarihan po natin. Hindi lang po sa ating buhay, sabi nga po dito, maging sa pamunuan, kapangyarihan, pamunuan, ultimo sa kalangitan, no? Yung walang dakila ang kanyang pangalan, lamang na maghahari po para sa ating lahat. Sa Colossus 1:16, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno, ang lahat ng nilikha ng Diyos ay sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Ayun po ang pamamahala ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Yan po yung sinasabing pre-eminence ng ating Panginoon, yung kanyang pamamahala, pamumuno sa lahat ng nilikha ng ating Panginoon Diyos para sa ating Panginoong Hesukristo. Pag sinabing pre-eminence, supreme authority. Nandyan po yung supreme authority. Christ is over all creation. Overall po. Visible and invisible. The new creation of the church. Ayan, lahat po ng mga mananampalataya. Ayan po yung authority ni Lord. Ng lahat ng mananampalataya, ang lahat ng nakipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo, may bagong buhay na. At wala na po yung old life. Ano pa yung preeminence? Supreme authority, supremacy, above all others. Wala na pong hihigit pa. Ang power po, supremacy ng ating Panginoong Hesukristo. Sovereignty, place as ruler, no? Sa Matthew 28:18, and Jesus come and said to them, all authority in heaven and on earth has given to me. Yan ang ito po yung kapamahalaan at kapangyarihan ng ating Panginoon, yung kanyang sovereignty. Place as ruler. Yung preeminence, yung pagiging una sa lahat, ang may kapangyarihan sa lahat, ang pinakamataas sa lahat. Kaya nga po, Christ worship
dapat lamang po talagang sambahin at parangalan po natin ang ating Panginoong Hesus. Sa Hebrews 1:6, at nang isinugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Christ worship. Ayan po. Kaya nga po, yung ating conclusion, mga kapatid, believers are already complete in Him. No additional ritual, no additional tradition, or legalism are needed for salvation or spiritual maturity. Kaya nga po mga kapatid, sa Acts 4:12, wala nang ibinigay sa silong ng langit para sa ikaliligtas ng tao, kundi ang pangalang Hesukristo po lamang, mga kapatid. In Revelation 17:14, for He is the Lord of Lords and the King of Kings, Jesus. Amen. Praise the Lord, mga kapatid, at naway pinagpala po tayo ng mensahe po ng ating Panginoon. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2.